Hello! So for this video, meron akong gustong i-share sa iyo na lesson from A Course in Miracles and paano siya natin may apply sa iba't ibang aspeto ng buhay. No? So itong i-share ko sa iyo is related sa relationship. No? Isa tong malaking aspect, no, na dinidiscuss sa A Course in Miracles. Wala pa tayo dun sa main chapter, no, about relationship, pero maganda ma-introduce na natin kasi kahit nasa earlier chapters pa lang tayo ng A Course in Miracles, medyo marami na rin tayong na-establish na mga foundation, no, yung mga principles na tinuturo sa atin ng A Course in Miracles. Tapos, tingnan natin kung paano siya maya-apply sa buhay, sa totoong buhay, no? Paano natin ipapractice yung lesson na natututunan natin. No? So, dito sa Reddit, merong nag-share ng kanyang story and humihingi siya ng advice, no, kung paano paano ma-apply yung lesson ng A Course in Miracles, no. So share ko lang yung ilan sa mga nasabi niya, tapos yung naging comment ko, no. So yun nga, ito yung sabi niya, she's going through a breakup, no. So naghiwalay sila nung kanyang partner and familiar na siya dun sa tinuturo nung A Course in Miracles, no, yun din yung mga pinag-uusapan natin dito, that separation, no, ito nga yung biggest illusion, no, ito yung sin, ito yung error in thinking that we are separate from God, no. So familiar na siya doon. So doon siya nagsa-struggle, no, doon sa teaching na yon, kasi sabi niya dito, I'm really struggling with the false idea of being separate from this person. Right now, it feels so real and I miss him so much. No? So, hindi natin yun i-deny na talagang part of human experience yan. No? Talagang pag nawawalay tayo dun sa mahal natin sa buhay, whether through breakup o kaya yung pumanaw sila, no? Talagang mararamdaman talaga natin yung pain, no. Hindi na yung A Course in Miracles, hindi niya tinuturo sa atin na wag mong kumbaga na i-deny mo yung pain kasi it's an illusion yung experience mo, no. Hindi ganoon yung tinuturo ng A Course in Miracles. Kumbaga, ang gusto ng A Course in Miracles, magkaroon tayo ng mas malawak na perspective para, kumbaga, magkaroon tayo ng understanding dun sa pinagdadaanan natin, no. So parang dun siya nagsa-struggle kasi alam niya na separation, no, from God, from other people is an illusion. Pero 'di ba pag nandoon ka sa sitwasyon na 'yon, nandun yung kumbaga nandun yung conflict, no, parang nagko-conflict sa sarili mo, yung alam mong totoo at yung na-experience mo, no. So dito mo magandang mai-practice, no, yung tinuturo nga sa atin ng A Course in Miracles, no. So ito yung naging sagot ko. Medyo mahaba siya pero hindi naman natin pag-usapan lahat. Ayan. So yun yung sinabi ko muna, no, yung shinare ko rin kanina na be with the pain. Kung ano man yung na-experience mo, kung ano man yung nararamdaman mo in your experience, no, damahin mo sila. No, hindi yun, kumbaga, hindi natin yung tatakbuhan, hindi natin yung deny. No, mas maganda nga na i-confront natin kung ano man yung feelings, maging aware tayo. Kasi unless maging aware tayo at i-acknowledge natin yung mga nararamdaman natin, yung na-experience natin, hindi tayo makaka-move on. No, kumbaga,
masastuck tayo doon sa experience na yon or kung doon sa ano man yung nararanasan natin, no? So ayan. So gusto kong linawin sa kanya, no? Yes, yung pain, yun yung na-experience niya, yun yung nararamdaman niya. Pero yung paglilinaw natin dito is yung pain, hindi yun nanggagaling dun sa love, no? Na shinare niya doon sa kanyang partner, no? Kailangan maging malinaw sa atin, no? Kasi ito yung parang tumatak sa atin na dahil dun sa mga na-experience natin katulad nito, no, na-associate natin yung pain with love, no? Kaya 'di ba pag sinabi natin pag nagmahal ka kailangan handa kang masaktan or kumbaga love hurts, 'di ba? Ganyan yung mga natin, mga kasabihan natin, yung pananaw natin. Pero kung i-examine talaga natin, yung pain na nararamdaman natin is hindi siya dahil dun sa love, no? Kundi may ibang reason, no? So, yung pain, it's not because you have been separated from him, but because you believe you have been separated from love, no? So, yun yung, ayan, dito natin ma-apply yung teaching ng A Course in Miracles, no? Yung pain na nararanasan natin, hindi yun dahil sa na-separate ka dun sa tao, no? Kasi nga, di ba, separation is an illusion, no? So, yung nafe-feel niyang pain, yung nafe-feel nating pain when we're going through, katulad nito, breakup, yung pain ay dahil naniniwala tayo na we have been separated from love. Diba? Ito yung main teaching ng A Course in Miracles, no? That we are not separate from God, which is love. Diba? It's an illusion, no? Pero pag naniniwala tayo doon sa illusion na yon, sinasaktan natin yung sarili natin. Doon natin na-experience yung suffering from the pain na nararamdaman natin, no? Doon tayo nagsasuffer. Yan, kaya nasabi ko dito, it's no different from the belief in separation from God, which is love, no? So, ayun yung nagiging nagkukos ng pain, ng suffering na nararamdaman natin, no? Yung belief in separation from love, no? Or from God, or from dun sa taong minamahal natin, no? Kumbaga, yun yung pinaka reason, no? Pag naniniwala tayo na we are separate from the love we have for the person, no? And you know that it's not true. It's just an illusion, no? Kasi alam ko nga na student na siya ng A Course in Miracles, no? So familiar na siya doon sa teaching ng A Course in Miracles. So in the same way, you are never separate from the love you share with your person, even if physically you're no longer with him. No? So you may be separate from the person. Ito yung form, yung human form, no, yung material form, but you are never separate from love. Yun yung formless, yun yung essence, yung spirit. 'Di ba? Kung merong material form, merong spiritual, no, yung formless, yung essence, which is love, no? And we are never separate from that essence. Kasi yun yung mismong nature natin Yun yung nagko-connect sa atin sa lahat, no? Kay God, with other people, no? Yun yung love, no? And we are never separate from that love, no? So yung pain is coming from the ego's belief in separation from love, no? So yung ego, pag-usapan natin yan sa mga later parts pa, malapit na natin yung pag-usapan sa ating self-study, no? Pero yung ego kasi ito yung ating false self, no? So, ito yung ang term dito ng A Course in Miracles is yung wrong thinking, no? Or yung ating false thinking, kaya siya false self, no? So, yung pain
nanggagaling siya doon sa belief natin in separation from love. No? But you can see it differently if you choose to see it from love. Ayan. So, ito yung miracle na pinag-uusapan natin sa course, no? Yung miracle kasi is the shift in perception, no, from fear to love. The shift in perception from separation to oneness, no? So, we can see it differently. Hindi natin binabago, no, yung sitwasyon, hindi natin dinidina yung sitwasyon. Pero yung external, kung ano man yung external circumstances na nararanasan natin or na-experience natin. Pero, ang pwede nating baguhin is yung perspective natin, yung perception natin, kung paano natin nakikita yung ating circumstance or yung ating experience. We can see it differently, no? If we choose to see it from love, no? So, important word dito, yung choose, kasi kailangan piliin natin, no? Kasi by default, talagang yun yung una nating makikita, no? Yung separation natin from other people, from God, no? Kasi itong ating human senses, no? Yun yung function nila eh. Kailangan nilang mag-function in a way na fit dito sa world of separation. Diba? Itong ating mundo is a world of separation. So, ganun nagpa-function yung ating human senses. Yung pagtingin natin, yung bodily senses natin, sensations, no, yung hearing natin, lahat. No, it was designed to function in the world of separation. No, so kailangan hindi ito yung gagamitin natin para magbago yung perception natin. 'Di ba? Ito yung nabanggit natin na from eyesight, we shift from eyesight to insight, no? From external to internal, no? Doon natin mababago yung ating perception, no? And doon natin makikita or mapiperceive yung ating experience from the lens of love. Ayan. Ayan, so may pahabol pa ako dito na kumbaga ito yung ating parting advice, no? So just be with the pain until you choose to not hurt yourself anymore, no? Kaya ginamit natin dito yung choose not to hurt yourself anymore kasi as long as pinaniniwalaan natin yung illusion, no? Parang sinasaktan natin yung sarili natin. Yun yung ibig sabihin dito ng hurt yourself, no? Kasi pag yun nga, no? Yung pain, hindi natin dinidina yun, pero yung suffering, yun yung optional. Hindi natin kailangan mag-suffer dun sa experience na nararanasan natin, no? Pero yun nga, pag pinaniniwalaan natin, or pag yun yung, kumbaga, yung ang panggagalingan natin is yung ating misperception, no? Parang sinasaktan natin yung sarili natin. And yun yung experience nung ating OP, nung ating sender, no? Kasi mas nanaig sa kanya, no, yung separation, no? Parang yun yung una niya nakita, and then doon siya nag-focus, di ba? Na parang ina-affirm niya yung separation niya from love or from doon sa tao. No, kaya nasasaktan siya, no? So, be with the pain until you choose to love yourself, no? So, instead of hurting ourselves, we choose to love ourselves, no? And kumbaga pag minamahal natin yung sarili natin, no, 'di ba? Hanggang sa mag-overflow, no? Ito yung tinuturo ng A Course in Miracles, no? Pag-align tayo doon sa ating truth, yung nature natin as love, no? Na-extend natin yung essence na yun sa lahat, no? Dun sa taong minamahal natin. And yun yung kumbaga yung magandang foundation for a relationship, no? Yung self-love, yung may pagmamahal tayo sa sarili natin, para pag nag-overflow yon, di ba, it will naturally extend, no? Kung sino man yung nakakasalamuhan natin, yung sa ating partner, yung sa ating family, sa mga friends natin, di ba? Kasi nanggagaling tayo doon sa kumbaga tayo yung nagiging source, no?
or kumbaga yung source si God, di ba? Kasi siya yun naman yung pinaka-ultimate source, yung ating prime source, no? Kumbaga connected tayo sa Kanya. Yun yung ginagawa natin when we are loving ourselves, no? We connect ourselves to God, to love. And then pag connected tayo, di ba? Na-extend natin, no? Kasi it's infinite, no? It's overflowing, wala, unlimited yung supply, no? So we share it with everyone na nakakasama natin or nakakasalumuhan natin, no? So I hope itong message na to nakatulong sa'yo, whether you're going through a challenging situation in your relationship or not, no? So magandang ito, no, 'di ba? Ito yung mga lagi natin pinag-uusapan natin, no? Ito yung magandang application kung paano natin mapapractice yung tinuturo ng A Course in Miracles, no? Balikan mo lang lagi yung tinuturo ng A Course in Miracles para magkaroon ka ng kakaibang, ng panibagong perspective, no? Hindi natin dinideny yung experience, pero nagkakaroon ka ng mas higher perspective kung paano mo siya tinitingnan. Okay, so again, thank you for watching this video, and magkakaroon pa tayo ng mas detailed na usapan about relationship kasi isang mahalagang aspect ito, no? Part ng A Course in Miracles, no? Yung relationship. Napakaraming insight na mapupulot natin doon. Pero uunti-untiin na natin kahit na wala pa tayo doon, no? Para unti-unti mag-build, no? Mag-build yung kumbaga yung mga puzzles, no? Mabuo na natin. Ito kasing ginagawa natin, yung mga lessons, ito yung mga pieces, no? And then later on, ikaw mismo mabubuo mo yung puzzle na yon and ma-apply mo siya. Makikita mo siya kung pag naalala mo na pag meron kang na-experience na challenging situation, pwede mong ma-apply yung mga lessons na yon. Okay? By the way, bago ko makalimutan, kung meron ka ring challenging na situation na pinagdadaanan ngayon, whether it's about your relationship, sa health, sa finance, or kahit anong aspeto ng buhay, let me know in the comments or mag-reach out ka sa akin, no, sa Facebook, dito sa TikTok, no, or sa email. Reach out to me and i-share mo yung kwento mo or kung ano man yung nagiging challenging situation sa'yo. And mag-share tayo ng mga lessons from A Course in Miracles na pwedeng ma-apply doon sa situation mo. Okay? So I look forward to hearing from you, and again, thank you for watching.